siguro magsugod. So hello guys, good afternoon. Kamusta kayo guys? So ako di ay si Jerwin Carion and I'll be your instructor in this course. So I can see here, some of you already knew me, but most likely yung iba hindi pa. So well, I'm a student, senior student from College of Information Technology Education. Of course at JMC. And I assume guys that you are aware that I am here to teach you or discuss you about the basics of Microsoft Excel. So I hope you're ready na guys. Type daw kayo ng F guys, letter F sa chat box if you're ready. And give me 10 seconds muna guys, may i-prepare lang ako. So, okay. Ready na ta? So, moving forward, guys. The following is our objectives in this course. So, in the end, we will be able to navigate the Microsoft Excel user interface. Also, to create a worksheet, to perform a calculation, to use functions to format a worksheet, to print a worksheet, and lastly, to manage a worksheet. So all of these guys, mamaya may demonstration na gagawin, then i-explain ko po sila isa-isa. So bago magsimula, i-define ko muna kung ano yung Excel. So what is Excel guys? So Excel is in a simple definition is a spreadsheet program. So ano yung spreadsheet? So yung spreadsheet guys is a type of application. So yung ginagawa niya, it arranges data to rows and columns or in tabular form. So I think some of you is already familiar with it. So if nakita kayo ng table, so yun yung parang itsura ng spreadsheet. So moving forward, so bakit nga ba importante yung spreadsheet? What is the importance of spreadsheet at saan sa ginagamit? So yung spreadsheet guys is essential to keep track of your business accounts and for calculation uses. So if you own a business, yung nagamit natin yung spreadsheet to record or like inventories. If we want to record an inventory, so as a business owner, we use spreadsheet. And also, if you are a bookkeeper, accountant, ginagamit nila ito. And as a student also, of course, for research, for listing items like attendance, so ginagamit diba natin to? So, napaka-importante ito nowadays. And as we all know that in these modern times, we use computer. We do things computerized. So also for calculation, like yes, the statistics. And for statistic, we use also spreadsheet. So this is very important also guys to know this kind of. So Microsoft Excel interface. So if you want to learn something guys, we have to get familiar first the interface of it. So one thing or one technique that we should embody. So next in the next slide, I'm gonna show you the every part of Excel to have you get familiarized. So this is the Excel interface guys. So the moment you open or create a worksheet, ito yung sasalubong sa inyo. And siguro
I know some of you have experienced to open Excel. And in this image is likely the latest version yata ito ng Excel. So ito yung interface niya. So as you can see here, this is the menu of Excel. So the menu consists of ribbon tabs. So ang tawag dito guys, itong file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, and etc. is ribbon tabs. So under the ribbon tabs, may iba't ibang options. By the way guys, nakikita nyo ba yung image? Okay lang, klaro? Or kailangan Klaro i-zoom? man siya. Klaro, sir. So, every tab may ibang option yung isa. Then, tama yung tawag pala. Sa every tab may iba't ibang library or ribbon groups ang tawag. So, ito, clipboard, ito font, ito alignment, number. So, ang yung maganda sa Excel is may mga guide names, so style, cells, and inside the group is ribbon controls yung tawag. So mamaya explain ko yan isa-isa. Not all, but yung basics lang na common na ginagamit natin. So next is name box. Dito in-indicate yung selected cell na sinelect mo. So by the way, this is the cell, empty cell kasi wala siyang laman. Then next is formula bar. Itong formula bar, dito natin nilalagay yung parang yung phrases, yung number, yung mga formula o yung mga functions. So mamaya makikita nyo din. Tapos ano pa? Formula bar, columns. Yes, itong tawag nito. Itong x-axis, itong mga letters is ito yung mga columns na tawag. Then next is yung rows. Rows, itong x-axis, itong y-axis na to. Itong nakapa-vertical. So, rows ang tawag yan. So, next is sheet tabs. So, itong sheet tabs guys, in Excel, sa isang Excel may mga worksheet yan. Actually, yung tawag ngayon is workbook na. So, sa isang Excel, pwede kang gumawa ng multiple sheet. So, itong plus sign, if you want to create a second worksheet, so you can click this and have another worksheet for your another records. So, ano pa? Next is ito. Ito yung mga, yung iba't ibang types of views. Then, itong zoom in, zoom out. So, siguro, mas maganda pag i-demonstrate ko. So, let's open an Microsoft Excel, guys. So, wait lang. By the way, guys, if you have any questions, you can interrupt me, then ask freely. So, wait lang guys, open ko yung para makita nyo. So, kunwari, kung Excel. So, ayun. So, ito na yung, by the way, kita na guys? Hello? Yes. Okay. So, ito yung isa. So, the moment you open the Excel, ito yung sasalubong sa iyo. Good afternoon. Sana all. Then, sa baba nito is yung mga recent files na open mo. And second is the pin. So, pin to dito yung mga yung na-mark as favorite mo. Then, at the right side is there's 3 tabs, which is the home, new, and open. So, dito ang home, ito yung home, itong new. So, and open. So, dito sa new, dito tayo pupunta. If you want to create a new worksheet, ito yung pipindutin natin, blank. By the way, may mga templates dito. Itong mga templates, guys, is mga ready-made na ginawa.
by Microsoft from Microsoft Excel na yata to. So napakadaming ready-made na. So in this course, ang gagawin natin is ito tayo sa blank workbook. So ito yung nakita natin kanina, yung pinakita ko sa slide. So medyo the same siya, iba lang yata yung version ko. So ito yun guys. So for example, ito, siguro turo ko muna yung mga hindi pa naturo. So ito yung ribbon tabs, yung ribbon groups, yung mga option and adjustment, rows. So okay na siguro. So for example guys, kagawa ko ng, in this case, kagawa ko ng label. Anong label? Ako na first name. So ito yung first name. Then second, gagawa ko dito ng last name. So parang table na siya, 'di ba guys? Yung gagawin lang natin is parang i-adjust natin siya konti. So sa pag-adjust ng column guys, may merong mga style na para mas mapadali yung natin, yung work. So you can do this. Click this column, then hold control, then click this another column, then expand. So as you can observe guys, sabay silang na-resize. So naging proportion yung pagka-size, resize. Yung iba kasi, ang ginagawa nila is inisa-isa, ganyan. Tapos yung tendency is hindi pantay, may ibang ganito. So pangit siya tingnan. So isa din pala sa i-share ko guys, if you want to design something, consider it that it is good for the eyes. Good for the eyes na maayos sa tingnan and parang user-friendly, parang ganun siya guys. So back to the discussion. So kunyari first name, last name. So kunyari lagyan natin ng content or ng item or element. So kunyari lagay ko yung pangalan ko dito, Derwin, tapos last name. So yun. Dagdagan pa natin, pa? Yan, mga 5 siguro. Then ayan. So ito yung parang insight ng Excel. Is dito natin ang binibigay niya is pwede tayong makapag-list ng gusto nating i-record. So kasi naka-tabular form niya siya agad. So yan yung mga advantages ng Excel. So gagawin natin is maximize natin yung mga tools na nandito. So dito na side is yung copy and paste. So alam niyo naman siguro yung shortcut ng copy and paste, 'di ba? Control C and copy paste. Control C and Control V. Yes. So next is here the font group. So if you want to change the font, you can change it here. If you want Arial, click this Arial. By the way, nakikita nyo guys or napakaliit? Wait lang zoom ko na lang siguro. Ayan. So ayun, ito yung Arial font. So if you want to color it, you can go directly here, then change. For example, this color, blue.
puti ay black na lang siguro para mas mas clear. Ito lang siguro i-change natin. By the way, this is theme colors. So, ang ginagawa nito is kinukoloran niya yung background ng text. So, ito din para ma-emphasize yung header. Kunyari ito ay green yata. Ano ba? Kahit ano lang siguro. Then, ito na guys. Ang table siya tingnan. So, pangit yung color. Sige lang. So, guys, next is the alignment. So, dito sa alignment, may anim siya na option, which is pwede siyang mag-start sa top. Ito yung pipindutin. Kaso, yan. Ito yung ganyang output pag top align. So, next is the middle align. So, ganyan yung mangyayari. So, your next is bottom align. So, mostly yung ginagamit natin is top align. So, ganyan siya guys. So, next is, ito yung pinaka-common, yung left align left, mid, center, and align right. Minsan parang may pa to. Justify yata. Justify, yes. For paragraph. Kaso, parang wala. So, ito lang muna. Center, then right align. So, ayun siya guys. So, undo lang natin kasi parang pangit tingnan. Balik natin sa dyan. So, next is the merge and center. So, ang ginagawa nito guys is kunyari na this label is under this label. So, kunyari i-type ko dito, itong first name and last name is our identity. Identity guys. So, yung nakikita natin, dito lang siya naka-align. Dito na column. So, ang maayos dito is i-merge mag-center siya. So, ayun. So, it means na nito is this both label is under this label. So, coloran natin para mas ma-emphasize. So, ganyan siya guys. So, di ba? Napakaayos. Then, next is this numbering. So, dito guys, ang purpose nito is parang ilalabel mo yung item mo as pwede siyang mas mabuti sila kung gagawa ko dito ng number. Kunyari, yung gagawin ko dito is yung index number. Index number. So, itong namang index naman is ito yung mag-indicate kung anong number. So, sa mga table may mga ganito, di ba guys? So, may shortcut dito guys. Di ba minsan, ang ginagawa natin is iniisa-isa pa. Tapos mahaba yung list. So, may shortcut yun guys. Yung shortcut niyan is to highlight these two first items. Then, from here and drag it down, automatic na yan guys. Magkakaroon ng sequence of numbers. So, ayun, di ba? So, yan yung another technique. So, pwede natin itong minimize, then arrange the alignment. Center yata. Ayan. Diba mas mabuti siyang tingnan. Ayan. So, dito, back to this group. Diba, may general, may currency, may accounting, short date, long date, time. So, pag pinindot mo tong percentage, ito yung selected selected cell. Ito yung selected cell. Ang purpose nito, kunyari nagpili tayo ng isang isang format. Kunyari number.
in general, walang format, no specific format. Pag pinindot natin itong number, as you observe guys, naging hashtag. Bakit naging hashtag siya guys? Kasi ibig sabihin niyan, kulang yung space niya. Yan, kulang lang yun siya ng space. So, ganyan yung nangyayari minsan. Minsan, nakala nila error na, nalilito na sila nung gawin. So, kulang lang yan sa expansion. So, expand natin guys para ma-view siya. So, ayun. Naging number siya, nagkaroon ng decimal. So, it means naging integer siya. Yung type niya is integer. Hindi pala siya integer kasi may decimal. Integer na pero yun. Tapos, may din dito. May currency, so automatic, may peso sign. Then, accounting, so mga accountant dyan, alam nyo to. So, short date, long date. And pag mali yung format, pag ganito yung format mo, tapos pinindot mo yung short date, ganito yan. Parang may automatic na automatic siya mag-adjust, kaso mali yung date. So, dapat i-arrange mo pa yan siya guys. Then, time, yan, i-arrange mo pa yan. Tapos, percentage. So, ayun, 100, 200. Actually, may mga options pa to siya. Formats na pwede ka dito magpunta, click mo lang itong button na to. Tapos may 2 decimal places, pwede mong i-adjust, pwedeng ramihan mo ng places. Ayun, may 6 decimal places na siya. At may shortcut din pala dito. Dito to increase, to decrease. So, ayan guys. So, pwede din siyang convert yung number to text. So, from number to text. So, ayun siya guys. So, next is the insertion and deletion and formatting of cell. So, dito sa delete, actually, nasa to. So, for example, if you select this cell, then pag may left click mo, itong one, may left click mo, merong insert, may ganito yung lalabas, tapos may insert, delete, clear contents. If you want to insert something between these cells, you can click this button, then select your preferred or your preferred option. So if you want to select the shift cells right, so click this, then click OK. So as you observe guys, yung nangyari is nagkaroon ng bagong cell from his right. So i-undo lang natin guys. By the way, yung undo guys is Control Z, or kung nakikita nyo itong button sa itaas, ito yung undo. Then next, yung katabi niya is yung redo. Yung redo is parang babalik niya yung dati mong ginawa. Then undo yung babalik, yun? Yung redo is ibabalik ka sa kalian mo. Kasi yung undo is ibabalik ka sa kung saan ka nanggaling. Parang ganun. Then, for delete, meron ditong delete. So, merong option dito na entire row. Pag pinili mo to, tapos delete mo tong OK. So, ayun, nawala yung pangalan ko. Observe guys, yung yung pangalan ko, yung first name, last name is nawala. So, yan yung maganda sa Excel kasi may mga ganyan silang option.
So another is intercolumn. Ayun, nawala din. So nawala lahat yung index, yung pati yung name ko. So undo lang natin guys. Then next is ano pa dito? AutoSum. AutoSum is a function to guys. Pero mamaya i-explain ko ano yung function, yung mga different function. Specifically yung mga basic lang. Then may mostly yung ginagamit dito natin is ang find and then replace. So dito sa find, kunyari, in this case, kunyari guys, marami tayong number of list, number of elements. Kunyari, umabot ng 500. Ayun, di ba? 500 na. Tapos parang ang tagal para umabot. Kunyari, gusto mong pumunta sa 2, tapos napakatagal. Tapos i-ano mo pa, parang scroll up mo pa, tapos hanapin yung number 2. So ito yung number 2. So tapos hahanapin naman natin yung number 500 something. So may tools diyan para mas mapadali. So with the use of this tool, find and replace na pinindot ko kanina dito, tapos find. Tapos kunyari, i-search natin yung ika-number 501. So with the click of just with one click, then click find next. Ayun. I-locate niya yung 501. And at the same time, ilalagay ka doon na place. Ilalagay niya yung screen sa doon na place. So ayun, 501. So back to 2. Ayun. Hinanap niya lahat na 2. So may option dyan guys. If you click this match entire cell contents, it means yung hanapin niya is exactly kung ano yung nilagay mo dito, yun lang. Kunya 2 lang, 2 yung hanapin niya. Hindi yung 500, pati yung 2 sa gitna ng 500 hanapin niya. Hindi yan. May mas mabuting option dyan. So pag click mo tong from here, option, then click this checkbox, then click find next. So ayun. Tapos pag click mo yung find next, wala na, diba? Kasi yung find dyan is yung lang, exactly the number 2. So ayun siya guys. So yung iba is may sort. This sort if applicable lang to siya pag na-convert mo to sa table talaga. So mamaya papakita ko. Then may comments. So basically yung ginagamit natin is yung in-explain ko guys. So yan yung mostly na ginagamit natin sa home tab. So doon naman tayo sa insert tab. So this is the options under insert tab. So so ito yung sasabi ko na convert ito from to table. Kaso mamaya lang kasi magkakaroon ng error pag ginawa ko. So pwede ka dito mag-insert ng shape. Parang lang siya, Microsoft Word. Pwede kang mag-insert ng mga shapes. Ayun. Kaso hindi sa loob ng sela, sa labas lang. So ayun. Pwede kang dito, mag-drawing gamit yung shape. Mag-design. Pero di talaga ito guys for designing something. So ito talaga yung purpose ng Excel, to list something, to keep record. So pwede naman mag-design, kaso limited lang.
Ayun, may mga, pwede ka din mag-insert pictures from this device. Ito, logo namin, logo ng IT. Lagay natin dito. So, ano pa? So, chart. You want to turn the table into chart, pwede siya. Kaso, kulang yung, ano natin, kulang yung data natin. So, ano pa? Line. So, let's try. But let's try, guys. Pwede ko siya na chart. Ay, itong baga. So, ayun. Convert siya sa chart. Kaso, hindi siya masyadong understandable. Parang, hindi siya masyadong matindihan. So, ayan paano ano guys. Actually, pwede mo ito siya ma-edit. Pag na-convert mo na sa chart, pwede mo ma-edit yung legend, yung indicators, yung y-axis, x-axis. So, i-undo ko lang to guys. Pinapakita ko lang kung paano gawin yung mga ibang tools. Ayun. So, next is, ano pa? Page layout. Mamaya. Dito sa page layout na tab, guys, is, this is a page for if you want to print. So later, pag natapos tayong discuss, if you want, kung natapos na natin yung ating data for keeping records, explain ko kung paano magpa-print. Then, formula. So dito guys, ito yung gusto ko. Isa sa mga gusto ko dito sa Microsoft Excel. So dito sa Microsoft Excel, nagsumusupport siya ng functions. Yung function na sinasabi ko is parang may library siya na if you want to auto sum or automatic sum all of the total. Gusto mong i-total lahat ng lahat ng siguro mag-create lang ako ng bagong For example, in this case, this is column A, column B, column C, column B. Tanggal ka. I-zoom ko. May features ang Excel. Wait lang. Kunyari may input akong sa letter A, may 2, 3, 4, 5. So, dito din. 12, 11, 6, 7, 3, 2, 1, 8, 8, 9, 9, 9. So, arrange ko muna to guys. Nabang mas magandang kulay. Gray na naman. Tama pala, may border din pala dito guys. If you want to apply border to your table, you can click this. Yan, ito na. So, lagyan ko ng total dito. So, ito yung sinasabi kong function. Tapos dito na natin magagamit yung function, ano nga ba to? Function bar. So, pwede kang mag-type dito. And pwede ka din mag-type dito. Pero yung suggestion ko guys, dito kayo mag-type. Kasi parang mas madali kasi dito. So, if you, for example, in this case, gusto ko makuha yung lahat na total sa under the column of A.
So from here to here. So dito magsusulat ako ng function. So may merong function na tinatawag nating sum. Sum, tapos open and close parentheses. So if you want to use function, always remember to start with equal sign. So ito yung nag-indicate na yung in-input mo is a function. So ito na napapakita ko is a sum function. So inside the parentheses, guys, diba yung case, yung target natin is i-total itong lahat. So wait lang. Hindi na makita. Uy, halos to. Yun, wala. Siguro i-move natin ito, guys. So ulit, sum, close, open and close parentheses. So ayun, from here, and ang yung gagawin mo is click mo to, tapos i-hold mo lang, tapos i-select mo to, itong apat, tapos doon mo na i-let go yung yung mouse. So ayun. So as you can see, automatic na nilagay yung G4, which is by the way, guys, to know the location of the cell, you need to ano ba to? You need to know if what letter is under your cell. So for example, in this column G, tapos in this row number 4. So kaya siya G4. G plus row 4, G4. Then up to itong column up to G7. So understood, guys? So ayun, naging sum G4 to G7. So yung pag the minute na in-enter ko to, lalabas yung total. So ayun, guys, diba napakaganda ng function or features na binigay ng Excel. So the same, and kung gusto mo din i-total tong B, may merong shortcut dyan, guys. So kadalasan ito yung ginagawa ko. I click this cell with a formula inside na. Tapos click this, then sa tawag nito, and parang ko siya, parang ganyan so tawag niyan. So automatic itong B is na total, itong C is na total. So hindi lang yan yung so sinasabi ko, guys, hindi lang yan yung kayang gawin ng Excel. Pwede ding yung formula is pwede mo din isa-isahin. Kaso yung formula niya is iba na. Parang ganyan mo siya. Kaso parang mas mas hago. Ganyan pa rin yung output. So hindi lang sum, pwede rin minus. Actually, may shortcut na dito. Actually, guys, napakadaming function na may pang financial na function, logical, text, date, trigo, for statistics. Kaso, guys, yung scope lang ng course natin is basic lang muna tayo.
So, pili natin yung, pili natin yung na-experience sa pag-expert na tayo. So, for example, pwede din tayo mag-minus dito. 5 minus 2. Then, the answer is 3. So, pwede din yan, guys. Actually, plus lahat ng operators minus divide. So, ito yung for divide, ito yung ginagamit. Sa minus ito. For multiplication, ito, hindi x, guys, kundi asterisk. Ayan. Ano to? Nawala. So, ayan, guys. Nawala. So, another function pa, susulat na lang siguro. Yung function na ituturo ko pa sa inyo, guys, is yung mga basic lang. Average. Except, delete ko muna to. So, if you want to be a teacher someday, then, if ever may case na gusto mong i-compute yung mga grades ng students mo, kung i-erase yung Ayan. If ever na gusto mo i-compute yung average ng student mo. Kunyari ito, student number 1, si Jerry Carrion. Sa math subject, science, English, Filipino, and sana lang, para 5. Ano pa ang ibang subject na natin? Programming lang siguro. So, kunwari, yung score mo is 90, 91, 92. Sana all. Pwede lang sana ma-edit yung grades natin. Parang ganito. 59. Huwag natin yung bigyan ng 8 ng 8 to 5. So, dito, So, in this slide is the average column. So, ang ginagamit ng mga teacher, guys, para mas mapadali yung work nila, para agad, wala nang compute sa calcu, kaya parang may sulat ka lang na one line, yun yung function. So, ito yung ginagawa nila. Average, so may average na lumabas. So, yun. So, the same sa kanina na diniscuss ko. Function name, start with the equal sign. Then, after the open parentheses, select the cell of So, ayun. Wait lang. I-zoom out muna. Ito, hindi na mag-zoom out. Enter muna. So, ayun, guys. Nakita nyo sa formula bar, ito yung formula. Dito din sa cell. So, parang double view. Pwede kang mapunta dito sa formula bar. Pwede ka din dito sa cell. So, ito yung nilagay nating average para makuha yung 92.2. So, ganyan lang kadali, guys. So, napaka mabuti ng Excel sa atin. Swerte tayo. Swerte ng mga teachers at sa mga gumagamit nito.
So, ayun guys. Another is, actually, napakadami talaga nito guys. Count, min, max, min. So, max, min, may ano din, for max, ito, post min, means the maximum and the minimum. Hindi maximize and minimize guys maximum and minimum guys. Yan. Ayun. So, ibig sabihin ng maximum, yung pinaka-maximum na nakuha niya is 95. So, yung pinaka-minimum is 90. So, yan yung purpose ng maximum. So, ano pa? So, di na tayo pupunta dito sa itong logical statement. Medyo advanced na to. If else kasi ito If else and so, parang may condition statement ka dapat. Then sa text. So, dito sa text, may tuturo din ako. Kung paano mag-concatenate. Concatenate means, guys, is to combine. So, if ever I want to combine my first name and last name, so, into full name. Wala na akong ano. Insert tayo ng isang column dito, guys. So, yung tulad ng sinabi ko, ganito mag-insert. Insert, then insert cell from the right. Paano nga yung para sa left? Ito lang siguro tayo mag-insert Ayun. Full name. By the grace, nandyan na po muna guys. Or na may mga questions, you can ask me or interrupt me. Ayun, full name. So, yung gagawin natin guys is i-connect natin tong pangalan ko into one line. Hindi katulad nito is naka-divided siya ng column. So, yung gagawin natin is concatenate. May concatenate, may isang function, text functions na ginagamit to concat. Which is the concat. Ito guys, concat. Then, click this text, then comma. Type comma, then next cell. Then, close. Ang mangyayari guys is, ayun, na-connect sila. Kaso, pangit pa siyang tingnan kasi walang space. So, pwede nyo gawin ganito. Gawa kayo na, dito. Ang tawag niyan? Quotation. Between the two texts. So, sa loob ng quotation, put space. So, ang mangyayari is, ayun, nagkaroon ng space. So, that's how concatenation works. Ayun, diba? Ano pa? Pwede ding, meron ding insert. Kung gusto mong i-upper lahat, merong functions din. Merong functions din para dyan. So, upper, full name. Ang nangyayari is, ayun, naging uppercase lang lahat. Next is lower. Madami talaga guys. Kaso, baka 1 year pa tayo matapos ito. Lower. Yun, lower. Diba? Pag type mo ng low, may mga log is log.
lookup. Pero yung tinuturo ko muna guys is yung mga basic lang. So, if ever in the future you want to excel more, you can check it one by one. There's a help, there's a help support here, but this time, in this case, di natin kaya na isa-isahin. So that's the guys, the importance of formula and the use of formulas here. So naparami yan guys, may statistical engineering, nagamit yan ng engineer cube. So ayun guys, mga calculation option, automatic, calculate now, calculate sheet. So lahat guys, ito yung nagawa natin. So with the way itong mga rows and columns is unlimited to guys. Kahit ano pa yung kahit infinite, siguro infinite nga to eh. Hindi ka aabot hanggang 1,000, 2,000, 2,000, 100,000, 1 million siguro. Kasi ang ginagawa ngayon, data. Yung data is makaraming data dito sa mundo. So ayun. So, mga conversion na to guys. Pwede mo itong i-save from text to CSV, from web, then fresh, get data, sort. Ayan. Kaso hindi na tayo, ito sa worksheet ito. So, mamaya explain ko to. So, dito muna tayo. So, ito na yung, natin, nagawa. So, itong, guys, pwede natin itong i-convert, di ba table naman ito? Table na ito. Pwede pa itong ma-table pa, guys. So, punta tayo, balik tayo sa insert. May table, dito, conversion. Pag tinik mo itong table, may magpa-prompt up, may magpa-prompt, tapos ito yung lalabas. Tapos click mo lang okay, ito yung lalabas. So, naging table na siya, tapos may mga added function na naman, added features. So, yung ginagawa nito is, hindi pala, ganito. So, undo, ito. Insert, tapos table. So, may mga additional features na lumabas. So, dito sa first name, pwede mo na siyang ma-sort, sort by color, or sort by A, Z to A. So, from A, kunyari, i-sort na natin sa A to Z. Ayun. Biglang na-sort from alphabetical order, from A to J, M, T, Z, until V, from Vincenzo. So, ayun guys, yan yung yung purpose ng table. So, next is yung worksheet. So ito na naman yung di-discuss ko guys. The worksheet. So, ano yung gamit ng worksheet? So, in one Excel guys, yung maganda is pwede kang maka-create ng multiple sheet. So, ito yung sheet 1. Pag clinic ko tong sheet 2, may sheet 1, may sheet 2 na. So, bago na naman to, start ka naman sa from blank, from empty cell, empty data. So, pwede mo tong lagyan. Kaya itong mga nilista mo is from 2020. Tapos dito naman sa sheet 2 is a list for today. So, 2020, so this is a list for today, for this year na naman. So, minsan kasi, yan yung ginagawa nila. Dito yung, naka-record dito yung mga inventories mo, yung sales, yung takbo ng business mo, takbo ng, yun. So, ayun guys. And then, may mga, ano pa pala dito. Ayun,
Kung paano mag-rename ng sheet, ayun kanina. Just click your left mouse, then click rename. Then you can start changing the name. Then insert, hindi ko din insert, chart, worksheet, then okay, sheet, another sheet. Then, ito guys, protect sheet. Itong protect sheet, wait lang, delete muna natin to. Itong worksheet guys, ay protect sheet, pag clinic ko to, ganito. Tapos, nag-edit tayo dito. So, may nag-prompt up na parang error. So, yung ginawa niya is, prohibited na tayo mag-change ng any data dito. So, if you want to change, again, something na parang nakalimutan ka, or you want to touch it again, then click this unprotect, then you can start editing or update your data. So, ayun. Walang nag-prompt up. Ayun guys, 2021. Gusto mo, edit at dyan, click mo dyan. So, undo lang natin. Or mas maano. Ayan. So, ayun guys, do you have any question? Wala talaga. So, dito naman sa this is the page layout. Nandito tayo sa page layout. So, itong purpose nito, yung ginagawa niya, itong table, pag nag-click, pag select ka dito ng theme, automatic, mag-change yung colors. So, may mga ready-made themes yung ginagamit na binibigay yung Excel. So, napakadaming templates dyan guys. Themes pala. So, yung preset. Kali, mas maganda ito yung parang walang maganda. So, ito na lang. View. Black and white. So, yan. May binibigay na ready-made themes. Post colors. Actually, napakadami yan. Fonts. Effects. Then, next is the page setup. Itong page setup, guys, is para na ito sa, if you want to print this file, this data, can go here, adjust the margins, adjust the orientation and sizes. Letter, kung gusto mo legal, A4, yan. Is print area, set print area. Hindi pwede. So, insert, page break, background. So, in my case, kung gusto kong tingnan yung print, dito ako pumupunta. So, punta tayo dito sa file kung gusto kong magpa-print. So, dito sa file, may mga, in the right side, may mga option dito, home, new, open, info, save. So, dito tayo nagsisave, save as, print, share, export. So, dito tayo sa print. So, this is the print. So, nakikita natin, walang laman. At di ko alam bakit. Baka sa to. Hindi nakita, guys. Jervin, i-highlight mo yung ipaprint mo tapos kung gusto mo active sheet. Ayun, pala sa parang ganyan sa. So, try natin guys. Ito wala, di nagpakita.
Wait lang. Siguro dito siya na ano. Hindi ko lang alam guys. Wait. Loading siguro. Pero mostly guys, pag yun yung ano, doon ka magpunta, automatic. Win, tingnan mo yung print area mo. Ito saan dito. Or siguro clear mo na. Yun guys. Nakaset kasi sa ibang ano, ibang area yata. So ito yun guys. Actually, kasi mahaba yung ginawa natin hanggang 500. So ito, nagkaroon ng 25 pages. So, ayun. Ito yung print niya. Ayun. Pero guys, may mga option din dito. Kung gusto mong i-full talaga. Full sa isang papel. Mayroon dito. Fit on one page. So, ayun. Napakaliit kasi hanggang 500 yung ginawa natin. So, mas mabuti kung ano, no scaling lang. Pero gasto nga lang sa ano, papel. 25 pages. No scaling. Normal margin. To yung margin. Letter. Nakaano tayo. Short band paper. A4. Ganito yung A4. 22 pages lang. Pag may A4 yung papel natin. Legal. Then, yun. Ayun siya guys. Ganito magpa-print. Then, select mo dito yung active printer mo. Sa akin, ready daw to. Tapos, pag ready yan, print mo na agad. If you want. Tapos dito yung copy na gusto mo. Pag dalawa yung copy mo, tapos ito, tapos dalawang 25 pages. Ibig sabihin 50 lahat. So, ayun guys, yung print. Ano pa? View. Ayun, dito guys, sa review. May features din dito sa Excel. Yung spelling check. Proofing. Kunwari, nag-type na dito. Wait lang guys, kalimutan ko na kung paano to gamitin. Kung pater. Tapos, spelling check. Ayun, may mga suggestions na binigay. Computer. Pag ito yung tama, double click ko, tapos automatic na ilagay dito sa cell. My t-shirts. Kaso minsan lang ako gumagamit ito guys. Pero pwede nyo din itong gusto nyo, pag may gusto kayong i-discover, hindi kayo mapupunta dito. Share accessibility, smart lookup. Ayan, nag-search sa online. View. So, alam ko guys, yung iba dito is nasa Word din. And some, most of you is Word yung ginagamit niyo sa paggawa ng mga table. So, do you have any questions guys? Marami. Yes, sino po yun? Sa amin. Nalikat ko kanina ba sa anong control sa diretso ta sa table? Nalikat Sa table dito po. Control? Yung, what do you mean sa table na? Do you mean yung shortcut siguro pasabot niya ya. Basi shortcut siguro pasabot niya ya. Shortcut sa table? Para sa diretso na daw sa table. Ito din yung kagandahan ng Excel kasi pag hinover up mo lang yung yung mouse mo,
sa button, may lalabas na parang guide. Table is equals to Control T. Una ito. Ito yung ginawa ko kanina. T. Table siya eh. Ito yung index na lang. Ito. T. Then, ayun. Nagka-table na siya. Hindi mo na siyang ma-adjust smallest to or largest to smallest. Kaso hindi ko siya na-connect dito. Sayang. Wait lang. Baka pwede pa itong ma-adjust. Tama ba yung Nagets ko ba yung point mo? Sino nga yun? Ate Jessa? Hello, Ate Jessa? So, ano pa guys? May question pa ba kayo? Wala na po. Katong concat ya. Katong concat ya. Nadraw. Mo error daw. Yes. Dito sa concat, dapat yung ilalagay mo is location talaga. Yung cell location. C5. Minsan kasi, pag naka-table na, tapos nag-concat ka, for example, insert here. Tapos nag-concat ka. So yung pag-click mo dito na cell, ito yung lumalabas. Tapos, pag kama mo, tapos ganyan yung next. Tapos, pag-enter mo, ay okay na ito. So, minsan kasi nagka-error pa ganyan. Una daw, kwan ya katong una daw ang camera ya. Bago ang Una. quotation. Tana sa Una. chat yan. Unang kama bang quotation? Huwag niyong unahin yung kama. Ay, ng kama. Ay. Ay, una yung kama. Tulad dito guys, na kama, tapos quotation. Double quotation. Sa loob ng quotation dyan, input kayo ng kahit anong character. Space, letters ba. Tapos, ganito yung guys ha. Wait lang. Ano ba ito dyan? Ganito yung format. C5. Ganito. Ganyan. Tama ba? Na-gets ko ba yung Oh, idea? tama daw ya. Nag-guess daw niya yan. Goods. So, yun yung lahat-lahat guys. So, pag wala nang questions, that's end my discussion na siguro guys. Lampas na siguro ako sa time. So, for exercises pa yata. So, sir? Hello, sir? Paano nga exercises? Dito ko po sir? Ipa-exercise or ipa-assignment po, sir? Assignment, oy. Yun din yung gusto, parang gusto ko. Assignment lang siguro, no? Kasi may Ay, pa eh. Hello, Jervin. Hello, sir? Ito ang assignment na ibibigay mo, Jervin? Hindi po, sir. Hindi. Okay. Thank you. Paano po yun, sir? Ngayon, dito ko po ibibigay or parang pa-assignment ko lang po, sir. Anong lesson number ka na? Malapit ka na matapos? Or yan na ba yung last? Yun na just yung last, sir. Yung printing. Tapos yung question and answer. Tapos ka na sa mismo? Sa lecture mo?
Yes po, sir. Okay, sige. Baka may mga tanong pa kayo. We still have 15 minutes. So if you have any questions pa guys, you can ask me na. Sir Aaron. Hello po, Sir Aaron. Asan ni mo Yes, sir. asan ni mo i-send ang record sa kwan, sir? Diri na kwan. Sa gitong sa website bitaw, katong G-site bitaw nato. Dito lang magbutang ko isa ka page dito nga na dito ang mga videos. Sige sir, thank you sir. Kato lang sir. Okay, welcome. Yes, pwede po sa classroom. Actually, mas dali sa G-site para ma-view niya diretso. Napatay question so far. Mag-add lang ko gamay sa gi-mention ni Jerwin ganihan, no? Kung na may question, diretso lang mo pangutana ha. And then, mag-share screen ko kadali, Jer, ha? Yes, sir. Yes, sir. So, at least 5 minutes lang siguro. Dagdag lang ko gamay. Some takeaways lang. So, mag-share ko kadali, ha? So, pakita ni Mr. Jerwin mamaya yung assignment ninyo. And so far, marami siyang input na binigay, no? So, basic lang, yung mga merging cells, ganun, kabalo naman to, especially if some mga titles, no? Kunwari, gagawa ka ng listahan ng utang, no? Ito yung parang favorite natin na ginagawa always. List of, kunwari, ano ba tawag natin yan? Listahan sa utang. Something like that. Okay, ganyan. Merge natin. So that is good for making like a header, and then mag-overlap siya into several columns, no? So again, we call this as column and we call this as line. And per box is being called as a record, no? So when you say anong address ng record na yan, it's E6. Ito yan siya. Okay? So yan yung mga address na, ito yung cell address natin. So cell could sometimes be referred to as the record, no? So ganyan. And then meron tayong formatting, of course, mga ganyan, para paglagay ng kulay, and then so for example, ito yung number and then name. Yung pakikita ni Jerwin kanina ang yung pag-concat. So that is a very very good illustration, kasi say for example, yung full name na ginawa niya kanina para magsumpay na. And then, kunwari remarks. Okay, something na. Wala lang, sir, na isa. Okay. So, ipakita po ganyan hatong table. Okay. Ano na, sir, siya? Number. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And then, George Moore. Henry Ford. Lang ha. Superman. Just random name. Okay. Tapos, 100. Ito, Okay. So, remarks. Okay. Wednesday na bayad. Wala pa plan. Next month. Nag-deny. No comment. Okay, so this is just an illustration. So when you have some kind of list like that, aside from the data, naapod tayo natawag na pag-format. Okay? So say for example, na may mga formatting dire, gusto nato i-implement para katong table nga gipakita ganihan ni Jerwin, no? Ready-made na siya. Okay? So I'm using Mac, no, kaya medyo iba yung itsura. So ang ganda ng pinakita ni Jerwin kanina na na table, kasi
mapapaspas ang atong paghimo og ano kaning tawag ani kaning pag-filter bitaw. So since isa ka grouping sila nga filter, something like this, the moment imuha na siyang ascending descending ba, okay, tanan siya ma-appeal. So na-appeal akong first line na ano no, ning number on na-appeal siya. Ang first column. Wait nandun na to siya. Okay, dapat supposedly kani mo lang na header no. Piece pa na. Okay. Could be man day. Okay. Okay. So kana. So that is one very very important na no. And then sometimes just a little bit take away. Kunwari magbalik namanggoy entries na magbalik-balik. So magbutang ko diri sa ano sa mag-insert na ko diri. So say for example, naatay kuan nga course. Okay? So ang mga course is kunwari BSIT, BSA, BSCE, BSP. So every now and then kung mudaghan ni siya, so napansin na to kaning blue diri, it means na kaning mao ni ang kinatibuk-an nga covered sa table. Okay, the moment i-stretch nato na siya. So kadto nga ability sa pag-filter, okay, appeal na ni siya, na extend nato. Okay, na extend nato. So by the way, kung ato siyang kung gusto nato continuous no, press alt the keyboard. So by simply pressing alt and then dragging, automatic siya mag-increment by 1 numbering. If that is a letter, na say for example, A na siya, tapos atoan na siyang i-drag. Oh, wait. Dili niya maano dayo. Okay, so like some problems ako. Yeah, it seems that numeric lang akong stick lang ta sa numeric no. Kaya anyway, akong demo is more on sa ano man. Kaning sa list. So malikol na ako ang ano ha. So say for example, itatag ano ba? Itatag list of names nga random po kay mao na unaan. List of names, 100 most common names. Okay, kanay daw. Oops. So napansin nato guys, ang the moment tanawa ha, pag na ako na-insert na ko siya. Pag naa siya diri sa sulod ma-insert nimo then, 'di ba? Mas taas yung column dire. Automatic siya nga mag-adjust. Okay, then filtered siya kaning iyahang pang ano pang filter, automatic siya ma-appeal kay naaman siya nimo gibutang diri sa sulod sa iyang murag bounding box niya. Okay? So going back ha. Sige lang. Alan Ring Steve James Noel hello Art okay, so for example nana tapos kaning course nimo daghan kaayo the instances na kunwari ana ang mahitabo ana na siya so lain-lain ang ano so it is suggested that if ang buhaton nimo is pabalik-balik pwede ka magamit o ginatawag nato o kaning data validation. Okay? So you click data validation and then you select so for example list, select list and then pwede ka dire magsulat actually kung gamay na imong ano no imong list IP list. Ay wait
Mag-ano na lang ka. Maghimo ka og kunwari na kay list of courses diri. It's not an name. Okay. So pwede ka going back, i-select nimo to ang kaning kung asa siya mogawas ang drop down. And then you go to data validation, and then you select list. Pag select nimo list, there is a source niya, i-select nimo ning source. Ana. Pwede pa ka mag-add gamay, say for example, so this is your allowance, no? So mag-press na ko enter. And then okay. Then automatically, pag click na ako, magawas na ning courses dire. So, maiwasan ng sige ka mali-mali bitaw nga paresa na ang isa kay BSIT. So instead of giving entry to your sa mo gamit, it's better na naka-drop down para dili na magkamali-mali sila. Okay? So, pwede ba na ano mo delete. So ana na lang. Tapos na ibagong course kunari BSBA. So automatic na siya sa BSBA, magawas na po na siya dara. Kaya appeal man siya sa range. So that is just a little glimpse on what Excel can do na actually grabe ka powerful sa Excel. In fact, as an IT, when we talk about like data migration, when you talk about database, yung mga topic, maagian yun mo si spreadsheet kay kung mag-migrate ang isa ka system from one system to another, usahay ginaagin lang nag-Excel para dili mabungkag. So grabe ka flexible siya. I think among all the office application, no, kani akong pinaka-favorite and pinakadaghag pwede buhaton. Okay? So patikim lang tong gihatag ni Jerwin ganiha. So we still have at least 3 minutes, no? I will give back the floor to Sir to Jerwin. Okay, Jerwin? Sir, paano ko po gawin yung exercises, sir? Dito po nila gagawin, sir, or pa-assignment? Assignment lang, parang ginawa ni Jory kanina. Ipakita mo lang siya yung image or explain mo, ipakita mo. Okay, explain ko na lang siguro. Sige, So guys, share screen yung ka. assignment natin, wait lang guys, share screen ko. Kaso nasa Word siya. So explain ko na lang siguro guys, then ipopost ko din kasi mamaya sa sa classroom. So by the way, may classroom tayo guys. If you're enrolled here in Excel, may invitation siguro sa inyo na sa email ninyo. So mamaya doon sa classroom, ipopost ko. Yung gagawin nyo is table. Gagawa kayo ng Excel file. Sa loob ng Excel file is may dalawang worksheet. So sa first worksheet, gagawa kayo ng table with at least 4 by 6. It means 4 columns with 6 rows. Jerwin, nakay image na or wala pa? Wala pa sir, kaya nakasulat lang sa notepad siya. It's better habang nagsasalita kayo, pakita mo rin yung nakasulat. Guys. Oo, i-post lang mamaya ang example ng Jerwin, of course. Sige, ipakitaan lang niya, Jer. Sana na ano mo. Ayan, sige, explain lang. Guys. So kasi so magka-create kayo ng dalawang sheet. So yung first sheet is sa loob ng first sheet, rename nyo muna pala yung first sheet to some record 1. And sa record 1, mag-create kayo ng a table with at least 4 by 6 dimension, which means 4 columns and with 6 rows. Pwede nyo ding dagdagan. So, bahala sa kayo guys. Then,
Yung gusto ko lang is ma-implement o ma-apply nyo yung mga basics. So, adjust the alignment of headers to center, then the items, elements into left. Then, one of the function na gagamitin nyo is concatenation function. So, pwede nyo gamitin yung concat na format or yung plus sign. So, the second sheet is a second sheet. Rename it to work or 2 and leave the sheet blank and empty lang, guys. So, siguro madagdagan pa to mamaya, guys. So, tentative pa ito. So, di pa siya masyadong natapos. Sige lang, i-post ko lang ito mamaya sa classroom. So, my deadline, sir, excuse me, sir, my deadline ba ito, sir? And I think din pala, guys, yung iba siguro dito walang Microsoft Excel, feel ko. So, lahat ba dito may Microsoft Excel, guys? Yes, sir. Wala. Wala ko yung Microsoft Excel po. Ayun. So, Pwede ko mag-send og link sa ano? Kung wala yung Link. Microsoft Word ang ano? Kung wala may Microsoft Excel. siguro kung wala. Familiar mo sa ano, guys, Google Sheet. May web po ang Microsoft Excel. Yes. Kaso, di ako sure kung Yes, free ba yun. Tama yung sinabi ni ni Maningas. Merong free version as long as gamitin mo ang Edu mo na account. Pwede kang Oh. mag-online. Yes. If registered kayo as GMC Edu sa Microsoft. So, may free yata sila. Free Excel. So, pwede kayo doon. Ipakita na lang nakaupod siya siguro to be fair. Sige, kay gwapo tong ni using your email na GMC, mag-share ko kadali Jerwin ha. By the way, ganito mangyayari sa explanation ni Jerwin, gagawa siya ng short video to explaining kung ano yung gusto niya na assignment, no? Yung mga instructors natin are nag-a-adjust pa na sila actually kasi part ng subject, and so far they're giving their best and I'm quite happy with it. Thank you for sticking up until now. And ipakita ko lang sa inyo maganda yung na-open ni Ms. Maningas. Thank you very much for mentioning that out para mapakita ko na din sa inyo kasi with your Edu na email, napaka-powerful actually ng Edu na email. In Google, in your Gmail, ang Google Drive natin is almost unlimited, no? Like, daghan kayo pwede ma-save. I mean, whenever mag-update ko sa akong laptop, sa Google Drive na ako siya gina-save ang laman ng laptop ko. So, ako siya tabang. And then going back sa Microsoft Office, meron siyang online version. So parang tinapatan niya ang Google Workspace kasi 'di ba naman tayo Google Sheet, Google Doc nga ginagamit na free. Si Microsoft Office naapod siya free as long as Edu ang imong email. So say for example, i-search lang niyo sa Microsoft Office 365 and then you can click that one. Ako naka-sign up naman ko. So mao ni siya ang labas. Okay, so mapansin mo dire, it's very much the same sa Google actually medyo lahi ang interface, no, but since we have been using Google for quite a while already, aware ta nga si Microsoft Office before na ay equivalent na Google Office. Okay, and then si Google Office nga online na bala nato, naapo to siya offline na version. Okay, nga browser based siya. Ang gihimo ni Microsoft karon na siya online version nga supposedly paid din siya before, but if you have that Edu na account, free nimo siya magamit. Okay, so say for example, gusto ka mag-Word, so click lang nimo sa Word, then here goes your Word. Now browser based siya. So nakita niyo GMC Edu PH that my SharePoint
Wait for a while, ah. Loading yan. Yan. Okay, so yan yung online version ni Microsoft Office Word. Okay? So it's very much the same, and I think mas taas nga version niya kay online magbago mo siya. Okay, and then if we go back, kunwari gusto na to Excel, so click lang nimo sa Excel. Okay. Then there goes your Excel. Okay, sa online. Okay. And then same halos nga makita na to sa offline. Okay. If we place it side by side, halos same lang na sila. Okay. And then, but I will be sharing more about this probably next time. And then kaya naani siya gamay lang nga difference good actually to the advantage sa online. Then if you go PowerPoint, same. Okay, so naa siya online nga po na version. So sign up lang mo. Okay, testing. So yeah. And then napa ni siya OneNote. Okay, ang OneNote naman is good for just jotting down notes, no? Kunwari, nakinig ka ng ano mo math 1 something. So magawa ka ng notes mo diyan. So okay, got it. Okay, section name algebra. Meron lang. Okay, about sa algebra. So mag-note ka na ngayon kunwari okay, tapos yan, gawa ka na ng topic. Sorry, yan yung topic. Dito na yung body mo. Okay. So, x plus y, etc. Okay, so dyan, gumagawa ka ng list, kunwari, applicable if, etc. Otherwise, etc. So on so forth. Tapos, so ganyan. And then, isang list pa. Depende kung kailangan mo type. Again, si OneNote. So on and so forth. No, you have plenty of Microsoft products being given to us for free as long as .edu ang atong gamit na email. Okay? So, yeah. Thank you very much, Miss Maningas, for opening that up. And I think wala probably kung naman orientation, no? Wala lang na share sa ICTO yata. Okay, so far I think ang PowerPoint nakabalik na ba si ang lecturer kataunan kay nagpa-vaccine, no? So I guess salon na ko siya. Are you still okay to have at least lang siguro dili na kay nako dugayon kay murag taas na kay atong oras. I think I'll try my best until 30 minutes lang ko 30 minutes lang ko mag PowerPoint. Paspasan na ako siya, but I think we need to have at least a break, no? So mag-break lang tayo for like 5 minutes break siguro. So water break or kung ano yung gusto nyong gawin. Okay, then balik lang tayo, same link lang tayo, guys. Off ko lang tong recording na to. Okay? Kung may question,